Hirap makasunod ng ilang nagtitinda sa itinakdang price cap sa bigas. At git nila, bakit parang kasalanan pa nila na mahal ang bigas? Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Maagang nagpunta sa Sierra Madre Market sa Mandaluyong sina Romel at Mario. Mula nang lumabas ang Executive Order 39 na nag-uutos ng price cap sa bigas, umaasa silang may mabibili na silang abot-kayang bigas. Inagahan ko talaga yung pumunta dito sa palengke, sir, para makabili ako ng yung sinabi nila sa balita na may 41 ang kilo. Ay yung sa balita na presyo ng 41 to 45 na bigas. Yun nga lang, umuwing desmayado ang dalawa dahil lampas 50 pesos pa rin ang bentahan ng kada kilo ng bigas. Paliwanag ng mga tindera, matindi ang lugi nila kung susundin nila ang price cap. Imposible naman pong maibigay namin yung 41, 45 kasi yung puhunan namin, 2.5. Paano mo siya ibebenta, sir? 2.5. 50 ang puhunan. O, paano mo siya ibababa ng 41 to 45? Sana huwag kami ang dikdikin dito, pumuntahan nila yung rice mills dahil sila may control ng presyo. Wala sa amin. Sa pag-ikot naman ng News 5 sa Pasig, naka-jackpot ang ilang mamimili na nakabili ng murang bigas. Pero ang mga tinderong gaya ni Winkelson naman ang luhaan dahil lumiit ang kanilang kita. Actually sir, ano po yan? 46 po talaga yan. So binabaan ko lang po ng piso para lang makasunod dun sa utos. So parang lumalabas, presyong pamigay na talaga yan. Paglilinaw naman ng Trade Department, tanging mga regular milled at well-milled rice lang ang sakop ng price cap. Yung po mga premium at specialty rice na nakikita natin dyan, ng mga 56, 60, may 70 pa nga, wala pong cap yan. Ang cap po nag-a-apply lang dun sa regular milled. Sa ngayon, warning lang muna ang ibibigay sa mga tinderong hindi sumusunod sa price ceiling sa bigas. Inaayos na rin ang listahan ng mga maliliit na rice retailers na makakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Target simula ng pamamahagi ng ayuda sa susunod na linggo. Pagtitiyak naman ng DTI, hindi magtatagal ang price cap sa bigas dahil malapit na rin ang harvest season o anihan. Para naman kay dating Agriculture Secretary Manny Piñol, katakataka ang pagsipa ng presyo ng bigas kahit pa may sapat namang supply ng imported rice. The rice industry had always been controlled by the rice cartel. And we all know that. Alam naman natin lahat yan. Walang dahilan para itaas ng mga importers at saka traders yung presyo ng bigas. Kasi yung mga bigas ngayon na nasa bodega nila were brought in at the time when the prices were still low. Mungkahi ni Piñol para matuldukan ang isyu sa bigas, ibalik sa National Food Authority ang mandato nito sa pag-aangkat ng bigas at amyendahan ang rice tariffication law. Hindi mo pwedeng bitawan yung isang commodity na kinakain ng lahat ng Pilipinong pamilya. To give it on a silver platter to the cartel would be to give them the power to determine anong presyo ng produkto na magsasaka. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.